Well, it was a beautiful day. Magandang araw noon. Nakaupo lang kami at pakain ng hapunan. Ang totoo, pasara pa lang ng sliding glass door sa backyard ang asawa ko. At biglang-bigla, may narinig kaming sumabog. Nakita ko siyang umatras sa sliding glass door. Napatayo kami. At pagtingin namin sa labas, nakita namin ang pagliyab. Nasusunog na ngayon ang kalahating bloke ng mga bahay. Naisip ko agad, eroplano ito dahil nakatira kami malapit sa airport. Nakita na lang namin na nagtatakbuhan ng mga tao sa kalye palayo sa sunog. Nakasalubong namin ang isang matandang babae na naka-nightgown na nasa wheelchair sa gitna ng kalye na nagsisisigaw. Naisip namin ng anak ko na kung mag-isang nasa gitna ng kalye ang babae, baka may iba pang nangangailangan ng tulong. Kaya't lumabas kami sa kotse at kumatok sa mga pintuan. Pumasok ako sa bahay ng pinanggalingan ng babae dahil bukas naman ang pintuan. Tumakbo ako sa hallway, tumingin sa kanan at may nakita akong isa pang matandang babae sa kama. Pinuntahan namin siya at tinulungang makalabas. Sinundan ako ng anak ko. Nagpunta ako sa kanan, siya sa kaliwa. May inilabas siyang isa pang babae. May dumating na pulis sakay ng motorsiklo at sinimulan niyang paalisin ang mga nasa kalye. At sinabi niya sa lahat, kailangan niyong umalis sa kalye, kailangan niyong umalis, masyadong mapanganib. Tiningnan ako ng anak ko, nasa harapan namin ang motorsiklo. At sabi ko, Bobby, may mga kwarto sa ibaba na hindi natin natingnan. Pagdating namin sa kwarto sa likuran, yung pinakadulong kwarto, may nakita kaming isa pang babae doon. Isang paalala ang 2010 San Bruno, California pipeline explosion kung gaano kahalaga ang paghahanda para sa mga emergency, malaki man o maliit. Pwedeng maganap kahit kailan ang emergencies. At ang gagawin mo sa unang minuto ay pwedeng makapagdulot ng buhay o kamatayan. Ang training video na ito ay para sa mga may-ari, administrador at tauhan ng residential care facilities at nagtutuon ng pansin sa paglikas mula sa care homes na may hanggang 6 na residente at lisensyado ng estado. Ang mga residente ay maaaring matatanda, mga bata na may natatanging pangangailangan o kahit mga tahanan para sa developmentally disabled na adult o bata. Nagaganap ang karamihan sa mga emergency sa iisang bahay. Layunin naming pagkalooban kayo ng mga kagamitan sa pagsasanay para malaman kung paano lumikas sa bahay kapag may emergency. Tingnan natin ang saklaw ng pagsasanay na ito. Maghanda. Alamin kung kailan dapat lumikas. Kumilos. Lumikas mula sa care home. Lumikas mula sa komunidad. Pwedeng panoorin ng hiwa-hiwalay ang bawat bahagi ng pagsasanay para madaling matutunan depende sa bilis o bagal ninyo. Para sa mas mga detalyadong impormasyon sa inyong komunidad, makipag-ugnay sa inyong local na fire department o emergency response agency. Ngayon pa lang, nais na namin kayong pasalamatan para sa paglalaan ng panahon na panoorin ang safety training. Magsimula na tayo.